Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hango sa mga paniniwala, alamat, at kwentong bayan na may kaugnayan sa mga aswang sa kulturang Pilipino. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito ang magbigay aliw, kilig, at kaunting takot, at hindi upang makasira ng pangalan o paniniwala ng sinuman. Ang mga tauhan, angkan, at kaganapan sa kwentong ito ay produkto ng imahinasyon ng may akda. Sa pinakasulok ng lalawigan ng Mindoro, may isang masukal at malalim na kabubatan na tinatawag ng mga taga-roon bilang gubat ng dilim. Ayon sa matatanda, simula pa noong panahon ng mga Kastila, ay may isang angkan na naninirahan sa loob ng gubat na iyon, isang angkang hindi kailanman nakihalubilo sa mga tao, ni minsan ay hindi nakita sa liwanag ng araw. Ang tawag sa kanila ng mga taga-baryo, angkan ng itim na dugo. Walang eksaktong petsa kung kailan sila unang nakita. Ngunit ang alamat ay laging binubuo ng parehong mga elemento. Isang matandang babae na may puting buhok, nanlilisik na mata, at kayang magbago ng anyo tuwing kabilugan ng buwan. Siya si Lola Griselda, ang pinuno at tagapag-ingat ng kanilang lahi. Ayon sa kwento, siya raw ang kauna-unahang aswang ng kanilang angkan na sinumpa ng isang albularyong kanyang nilapastangan, kaya't ang kanyang dugo ay naging itim at ang kanyang mga anak ay isinilang na may takot sa asin at bawang. Ang kanilang pamilya ay patuloy na lumago sa mga aninong bahagi ng mundo. Hindi sila kagaya ng karaniwang mga tao. May kakayahan silang lumipad sa anyo ng malaking ibon, magbago ng itsura, at lumusot sa mga pader. Subalit higit sa lahat, kilala sila sa kanilang ritual ng pagpapalit dugo, isang seremonyang isinasagawa tuwing ika-13 ng buwan kung saan isang nilalang ang inihahain upang manatiling malakas at hindi matunton ng mga albularyo. Iyan itakot ng EVA taga-baryo minsan sa isang buwan, may mga nawawalang hayop sa kabaryo, mga baboy, manok, at kung minsan ay aso. Ngunit mas nakakakilabot, may mga bata ring nawawala ng walang bakas. Ang mga ina sa baryo ay naglalagay ng asin sa bintana, ng bawang sa ilalim ng duyan, at nagdarasal ng orasyon sa bawat sulok ng bahay tuwing dapit hapon. Huwag kang lalabas kapag bilog ang buwan, anak, baka makita ka ng mga taga-gubat ng dilim. Ito ang laging paalala ng mga magulang. Sa tuwing may kabilugan ng buwan, tahimik ang buong baryo. Walang bata sa labas. Walang hayop sa kalsada. Lahat ay takot, hindi dahil sa multo, kundi sa buhay na anino na pinaniniwalaang nanonood lamang mula sa mga puno sa kadiliman. Iyan ay pamumuno na Lola Griselda. Si Lola Griselda ay hindi basta matanda. Siya ay sinasabing mahigit 300 taong gulang na, at nabubuhay lamang dahil sa lakas ng ritual ng kanilang angkan. Ang kanyang salita ay batas, at ang sinumang lalabag ay pinarurusahan. May mga miyembro ng angkan na minsan ay nagtangkang tumakas, ngunit hindi na nakita pang muli. Sa loob ng kanilang malaking kubo sa gitna ng gubat, ginaganap ang mga seremonya. Walang ilaw, tanging apoy mula sa mga sulo ang nagbibigay ng liwanag. Sa gitna ng bilog na bato, doon nila inihahain ang kanilang alay, isang hayop o kung minsan, isang taong napadpad sa kabubatan. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang kanilang paniniwala ay umiikot sa likas na balance, ang kaluluwa ay pagkain ng espiritu, at ang dugo ay nagbibigay buhay sa kanilang lahi. Para sa kanila, ang pagkuha ng buhay ay hindi masama, kundi isang karapatang itinakda ng kalikasan. Lumakilay loob ng kadiliman. Lumipas ang maraming taon, at dumami na ang kasapi ng angkan. Sa bawat bagong isinilang, sinusubukan nilang tuklasin kung ito ba ay tagapagmana ng lakas o isa lamang sa mga ordinaryong nilalang. Ang mga batang walang kakayahan ay itinatawid sa kabilang baryo at iniiwan roon, palihim na umaasang hindi sila maalala ng sinuman. 3 sa mga pinakabata at pinagkakatiwalaang apo ni Lola Griselda ay sina Isko, Lina, at Marlon. Sa tatlong ito, si Isko ang pinakamatapang, si Lina ang pinakamaawain, at si Marlon ang pinakatapat sa kanilang tradisyon. Sila ay pinalaki sa paniniwalang ang kanilang pagkatao ay mas mataas kaysa sa karaniwang tao, at ang kanilang lahi ay ipinanganak upang mamuno, hindi upang makihalubilo. Subalit habang lumalaki sina Isko at Lina, may mga tanong na nagsimulang sumulpot. Bakit kailangang pumatay? Bakit kailangan nilang itago ang kanilang sarili? Bakit parang walang kasiyahan sa mga ritual na isinasagawa nila buwan-buwan? Hindi ito bukas na pinag-uusapan. Sa bawat tanong ay isang malamig na titig mula kay Lola Griselda. Ang kanilang mundo ay umiikot sa takot, sa utos, at sa lihim. Iyan baryong laging nasa ilalim ng anino samantala,
ang mga taga-baryo ay patuloy na nabubuhay sa anino ng kabubatan. May mga kwentong may batang nakita raw sa gilid ng gubat na may pulang mata. May babaeng umiiyak tuwing gabi mula sa kabilang sapa, ngunit paglapitan ay nawawala. At may matandang lalaking tumalon daw sa ilog matapos makakita ng nilalang na may pakpak sa likod. Sa mga mata ng mga tao, ang gubat ng dilim ay simbolo ng kapahamakan. At ang angkan ng itim na dugo ay ang sagisag ng kadilimang hindi nila kayang labanan. Subalit hindi alam ng lahat, may nagbabadyang pagbabago. At ito'y mag-umpisa sa 3 kabataang pinanganak sa kadiliman, ngunit usbong ang pagnanais na hanapin ang liwanag. Lumipas ang mga taon. Habang nanatiling malakas at matatag ang pamumuno ni Lola Griselda, unti-unti namang nagbabago ang ihip ng hangin sa loob ng gubat ng dilim. Ang mga kabataang isinilang sa angkan, na dati-rati tahimik na sumusunod sa utos, ay nagsimulang magtanong, magduda, at magtanong pamuli. Hindi na sapat ang mga sagot na iyon ang batas, o iyon ang turo ni Lola. Sa gitna ng mga kabataang ito, tumindig ang 3 magkakapatid, Isko, Lina, at Marlon, na unti-unting nagkaroon ng kanya-kanyang pananaw sa pagiging bahagi ng angkang kinatatakutan ng buong bayan. Isko, Denye Aswang Ene Uhaw Esi katotohanan si Isko, ang panganay sa magkakapatid, ay likas na mapagmasid. Bata pa lamang siya ay palagi na siyang lumalabas sa gabi upang silipin ang baryo mula sa kadiliman. Sa kanyang paningin, hindi kaaway ang mga tao sa labas ng gubat. Sa halip, isa silang salamin ng mundong hindi niya kailanman naranasan, isang mundong may liwanag, ingay at saya. Habang tumatanda, hindi na sapat kay Isko ang mga ritual at kwento ni Lola Griselda. Nagsimula siyang magtago ng mga bagay mula sa labas, isang rosaryo, isang aklat ng dasal, ilang pirasong asin, at mga laruan ng bata na kanyang napupulot sa paligid ng baryo. Hindi siya natatakot sa mga ito, bagkus, natuto siyang mag-isip sa labas ng itinuturo sa kanila. Kung totoo ngang masama ang mga tao, anya, bakit ganito ang itsura ng mga laruan nila? Bakit sila nagdarasal? At bakit parang masaya sila kapag magkakasama? Minsan, nakita niya ang isang batang lalaki mula sa baryo, namumulot ng kahoy sa gilid ng gubat. Sa halip na itago ang sarili, tahimik niyang sinundan ang bata. Ngunit sa kanyang pagtataka, napangiti siya nang makita ang bata na hinahalikan ang kanyang nanay sa pisngi bago umuwi. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Isko ang ideya, paano kung hindi sila ang masama? Lina, Denny Aswang Ede Nes pusong mahinahon si Lina, ang pangalawa ay may kakaibang likas na kabaitan. Mula pagkabata, ayaw na ayaw niya sa mga ritual na may dugo. Tuwing may handog na hayop o nilalang sa gitna ng seremonya, siya'y napapaatras, napapapikit, at minsan ay lumuuluha sa tahimik. Bakit kailangan silang saktan? Tanong niya minsan kay Lola Griselda. Dahil tayo ang nagpapairal ng balanse, sagot ng matanda. Kung hindi tayo kukuha ng lakas, tayo'y mawawala. Ngunit hindi iyon sapat kay Lina. Nagsimula siyang mag-aral ng mga halamang gamot, humingi ng pahintulot na siya ang magpagaling sa mga may sakit sa kanilang lahi gamit ang kalikasan, hindi dugo. Unti-unti niyang nadiskubre na maraming paraan upang mapanatiling malusog ang kanilang mga katawan, hindi kailangang pumatay. Sa kanyang puso, naniniwala siyang may mabuting angkan ng aswang. Sa bawat gabing nagdadasal siya ng sarili niyang bersyon ng panalangin, iniaalay niya ang kanyang pag-asa sa isang bagay na hindi pa niya ganap na nauunawaan, ang pagkakataong mabuhay na hindi kailangang manakit. Marlon, Denny tunay ene tagasunod samantalang si Marlon, ang bunsong kapatid, ay tapat, masyadong tapat. Para sa kanya, si Lola Griselda ang haligi ng kanilang buhay, at ang lahat ng kanyang itinuturo ay batas na hindi dapat questionin. Malaki ang galit niya kay Isko at Lina. Para sa kanya, ang pagdududa ay kahinaan. Pinaniniwalaan niya na ang layunin ng kanilang angkan ay panatilihin ang kalakasan, at ang katanungan ay paanyaya sa kahinaan ng loob. Siya rin ang madalas na umaakto bilang tagapagbantay ni Lola, isang uri ng tanod sa pagitan ng tradisyon at pagbabago. Kapag pinayagan nating baguhin ang nakasanayan, anya, unti-unti tayong mawawala. Ngunit sa kabila ng kanyang katapatan, minsan ay napapaisip din siya. Nakikita niya kung paano umiwas si Lina sa mga ritual, at kung paanong si Isko ay tila mas masaya kapag naglalakad sa gilid ng baryo. Hindi niya sinasabi, ngunit unti-unti rin siyang nakukurot ng pagdududa, kahit pilit niya itong itinataboy. Iyan ay simula ng hidwaan isang gabi ng kabilugan ng buwan, may dinalang batang lalaki si Marlon mula sa baryo, isang batang naligaw sa gubat. Ayon sa batas ng kanilang angkan, ito ay isang alay.
Ngunit bago maisagawa ang ritual, biglang tumayo si Isko at humarang sa gitna ng bilog. Hindi na natin kailangang ituloy ito, mariin niyang sabi. Hindi na ito tama. Nagtama ang tingin nila ni Marlon. Tumabi ka, Isko, matigas na sagot ng kapatid. Hindi ako papayag. Hindi na ako naniniwala sa pamumuhay na ito. Sumunod si Lina. Sa unang pagkakataon, buong tapang niyang inakbayan si Isko. Nais naming mabuhay sa ibang paraan, Lola. Nais naming maging iba. Tahimik si Lola Griselda sa simula. Ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang galit, ang lungkot, at ang paambang maaaring mabasag ang panata ng kanilang lahi. Sa gabing iyon, nagsimula ang pagkakahati ng angkan. Sa isang panig ay ang tradisyon, ang kadiliman. Sa kabila, ang pag-asa, ang liwanag. At sa gitna ng kagubatan, may 3 kabataang aswang na handang baliktarin ang lahat ng paniniwalang kanilang kinagisnan, kahit ang kabayaran ay ang kanilang sariling buhay. Hindi naging madali para kina Isko, Lina, at Marlon ang desisyong iwan ang gubat ng dilim, ang kinalakhan nilang mundo, ang lahat ng kanilang alam, at ang mga kapwa nilang aswang. Ngunit para kina Isko at Lina, ang paglayo ay hindi pagtakas kundi paghanap ng panibagong simula. Para kay Marlon, ito ay isang pagkakanulo sa dugo at lahi. Yan lihim na paghahanda matapos ang gabi ng pagtutol sa ritual, sinimulan na ni Isko ang plano. Sa tulong ni Lina, unti-unti nilang pinag-aralan ang mga daan palabas sa gubat. Hindi madaling gawin ito dahil ang gubat ng dilim ay may mga itinakdang bantay, mga nilalang na nagbabantay ng hangganan para hindi makalabas ang sinuman ng hindi pinapayagan. Gabi-gabi, nagsanay si Isko ng katahimikan ng paggalaw, habang si Lina naman ay nag-ipon ng mga halamang maaaring gamitin bilang panlunas kung sila'y masugatan. Lihim din silang nagsusulat ng mga plano gamit ang uling sa ilalim ng kanilang banig. Alam nilang kahit maliit ang pagkakamali, buhay ang magiging kabayaran. Ngunit may isang bagay silang hindi inaasahan, si Marlon. Yan ay kapatid din ay tumalikod lingid sa kaalaman ni Isko at Lina, matagal nang naniniktik si Marlon. Napansin niya ang mga pagbabagong kilos ng kanyang mga kapatid, ang mga gabing nagtatagal sila sa gilid ng gubat, ang mga bulungan tuwing gabi, at ang mga sandaling tila may inaasikaso silang hindi ipinaalam sa iba. Isang gabi, habang wala si Isko, hinarap ni Marlon si Lina. Umalis na kayo, mariin niyang sabi. Bago pa kayong mapatay. Nagulat si Lina. Alam mo? Tumango si Marlon. Matagal na. Pero hindi ko kayo isusumbong. Hindi pa. Bakit? Tanong ni Lina, hindi makapaniwala. Dahil kahit galit ako sa ginagawa nyo, mahal ko kayo. Pero huwag na huwag kayong babalik. Dahil sa oras na gawin nyo, ako mismo ang papatay sa inyo. Naiyak si Lina, ngunit wala siyang nasabi. Sa oras na yon, isang pader ng hindi pagkakaunawaan ang tuluyang bumalot sa pagitan ng magkakapatid. Iyan higabi ng pagalis dumating ang araw ng kabilugan ng buwan, isang bihirang pagkakataong ang mga bantay sa gubat ay inaasahang abala sa kanilang mga sariling ritual. Iyon ang pinakamagandang sandali upang tumakas. Madilim ang paligid habang naglakad sina Isko at Lina. Bitbit nila ang kaunting damit, mga halamang gamot, asin na nakatago sa supot, at ilang pirasong pagkain. Tahimik silang sumuot sa mga damuhan, umiwas sa mga ugat ng puno na gumagalaw, at tahimik na umikot sa lugar ng mga bantay. Ngunit bago sila nakalayo, isang malamig na hangin ang dumaan. Alam nila ang ibig sabihin noon, may nakaamoy sa kanila. Isang matinis na tinig ang sumigaw mula sa taas ng puno, may tumatakas. At mula sa lahat ng dako ng gubat, nagsimulang maglabasan ang mga anino. Iyan paghabol nagmadali sina Isko at Lina. Mabilis ang kanilang hakbang, halos hindi na humihinga. Sa kanilang likod, naririnig nila ang mga sigaw ng mga nakatatandang aswang, ang mga yabag sa mga sanga, at ang mga alulong ng nilalang na hindi na tao. Sa isang sandali ng kanilang pagtakbo, nadula si Lina sa putikang bahagi ng lupa. Muntik na siyang mahulog sa isang bangin, pero nahawakan siya ni Isko sa kamay. Huwag kang bibitaw, sigaw ni Isko. Pinilit nilang tumayo at muling tumakbo. Dumaan sila sa isang bahaging maraming anting-anting, isang sagradong lugar sa gubat na hindi pinapasok ng kahit sinong tao. Ngunit dahil sa takot at determinasyon, hindi na nila ininda ang panganib. Sa huling bahagi ng gubat, nakita nila ang matandang bakod na yari sa kawayan, ang bakod na simula pagkabata ay pinagbawalan silang lapitan. Yan na yon, sigaw ni Isko. Ito na ang dulo.
Yan huling pagharang ngunit bago pa sila makalabas, isang anino ang humarang sa harap nila, si Lola Griselda mismo. Akala nyo'y makatatakas kayo sa sariling dugo, malamig na wika ng matanda. Tapos na po ang paniniwala naming iyon, sagot ni Lina habang nanginginig. Hindi na po kami babalik. Pagtalikod nyo sa ating lahi ay kamatayan, banta ni Lola. Ngunit bago pa siya makalapit, isang sigaw mula sa likuran ang nagpahinto sa lahat. Hayaan nyo na sila. Lumingon silang lahat. Si Marlon, nakatayo sa pagitan ng gubat at ng bakod, hawak ang sibat ng kanilang lahi. Kung hindi nyo sila papayagan, ako ang hahadlang sa inyo. Gulat na gulat si Isko. Marlon? Tahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo. Tiningnan ni Lola si Marlon. Isang mahaba, malamig na titig. Pagkatapos ay dahan-dahang umusog si Lola at tumabi. Kung yan ang desisyon nyo, huwag nyo nang ibalik ang anino nyo rito kailanman, anya. Sumpay ng araw na muling tumapak kayo sa gubat ng dilim. Walang salitang binitiwan sina Isko at Lina. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa at lumabas sa bakod, sa wakas ay malaya, hindi bilang nilalang ng kadiliman, kundi bilang mga nilalang na may pagpili. Sa likuran nila, si Marlon ay muling pumasok sa gubat mag-isa. Sa puso niya ay may galit, ngunit may kirot din hindi niya maunawaan. At sa labas ng gubat, nagsimula ang bagong kabanata ng dalawang aswang na pilit nililimot ang kanilang pinagmulan, hindi upang tumakas, kundi upang magtayo ng panibagong paniniwala. Nang makalabas sina Isko at Lina mula sa gubat ng dilim, akala nila ay isang malayang simula ang sumalubong sa kanila, isang bagong daigdig na puno ng pag-asa. Ngunit ang mundo sa labas ay hindi palaging mas magaan kaysa sa kadilimang kanilang tinalikuran. Kung sa gubat ng dilim sila'y minamanduhan ng dugo at lahi, dito sa bayan ng San Elias, sila'y mga ibang nilalang, walang pangalan, walang tiwala, at walang lugar. Unang hakbang essay kabihasnan pagkalampas ng bakod, dinaanan nina Isko at Lina ang matarik na burol patungo sa unang baryo. Ang liwanag ng umaga ay tila kakaiba sa balat nila, parang mas mainit, mas malupit. Hindi sanay ang kanilang mga mata sa matitingkad na kulay ng mundo sa labas. Huminto sila sa isang ilog, naghilamos, at nagsuot ng maayos na damit na dala nila. Pumasok sila sa baryo na kunwari magkapatid na galing sa kabilang bundok na nawalan ng pamilya dahil sa landslide. Isang matandang babae ang tumanggap sa kanila pansamantala, si Aling Miling, isang balo na kilala sa pagiging maawain sa mga dayo. Maghahanap kayo ng trabaho ha. Hindi kayo pwedeng magpalimos dito, ani Aling Miling. Tumango lang si Isko at Lina. Ang totoo, hindi pa nila alam kung paano mabuhay sa mundong ito. Bagay bawal iparamdam sa unang linggo nila sa San Elias, sinubukan nilang mamuhay bilang karaniwang tao. Si Isko ay nagtrabaho bilang kargador sa palengke, habang si Lina naman ay tinanggap sa isang maliit na karinderya bilang tagahugas ng pinggan. Gabi-gabi, umuwi silang pagod at tahimik. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga tao, may mga gabing hindi nila mapigilan ang mga pagnanasa ng kanilang lahi. May isang gabi na habang naglalakad si Isko pauwi, naamoy niya ang isang amoy ng sariwang dugo mula sa isang binatilyong nasugatan sa bangketa. Tumigil siya. Nanikip ang dibdib niya. Bumilis ang tibok ng puso. Tila narinig niya ang boses ni Lola Griselda sa isipan niya, ang dugo, ang tunay na pagkain mo. Ngunit tumalikod siya. At sa pagkakataong iyon, nanalo ang kanyang bagong paniniwala laban sa dugo ng kanyang lahi. Si Lina, sa kabilang banda, ay nahirapan din minsan ay napansin ng kasamahan niya sa karinderya na tila hindi siya nasasaktan ng mainit na mantika kahit mapatakan. Isa itong hinalang halos ikabuko ng kanyang pagkatao. Mula noon, naging maingat si Lina sa bawat kilos at reaksyon niya. Tingin ng dumaan ang mga buwan, unti-unti silang natanggap sa komunidad. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng tunay na pagtanggap. Palaging may ilang taga roon na tila may kutob sa kanila. Isang batang babae ang minsang lumapit kay Lina habang naghuhugas ito ng plato. Ate Lina, totoo po bang may aswang sa gubat sa dulo ng bundok? Inosenteng tanong ng bata. Natigilan si Lina. Ha? Wala yon. Baka kwento lang yan ng matatanda. Pero sa puso niya, alam niyang isa siya sa mga kinatatakutan ng mga batang gaya ng batang iyon. Si Isko naman ay minsang napagbintangan sa pagkawala ng manok sa isang compound malapit sa palengke. Wala siyang ginawa, ngunit dahil siya'y dayo, agad siyang itinuro. Kung hindi pa siya ipinagtanggol ni Aling Miling, baka nasaktan na siya ng mga tao.
Sa puntong iyon, naramdaman nilang kahit gusto nilang magbago, ang mundo ay hindi agad-agad nagbibigay ng kapatawaran o pagtanggap. Panaginip paggising habang patuloy nilang sinisikap ang pagbabagong buhay, gabi-gabi ay binabagabag sila ng panaginip, mga imahe ng gubat ng dilim, ng ritual, ng dugo, at higit sa lahat, ng kanilang kapatid na si Marlon. Si Marlon na naiwan sa likod, sa kamay ng mga matatanda. Si Marlon na nagligtas sa kanila sa huling saglit. Isang gabi, nanaginip si Isko na si Marlon ay nakakadena at pinaparusahan sa gitna ng apoy. Sa panaginip sumigaw ito, "Bakit niyo ako iniwan?" Nagising siyang pawis na pawis. Si Lina ay gising na rin, tahimik na umiiyak. "Naalala mo siya?" tanong ni Isko. Tumango si Lina. "At pakiramdam ko, kailangan natin siyang balikan." Ngunit alam nilang hindi pa yon ang tamang panahon. Pagsusubok ng pananampalataya isang araw, inimbitahan sila ni Aling Miling sa simbahan. Doon nila unang naranasan ang pakiramdam ng liwanag sa kanilang kalooban. Ang misa, ang mga kanta, at ang panalangin ay tila universal na wika ng kaligtasan. Habang nagdarasal, unti-unting bumigat ang dibdib ni Lina. Sa unang pagkakataon, umiiyak siya hindi dahil sa takot, kundi sa pag-asa. "Kung totoo ka, Panginoon," bulong ni Lina sa sarili, "ilayo mo kami sa kung ano kami noon. Gawin mo kaming bago." Sa mga sumunod na araw, lalong lumalim ang kanilang pananampalataya. Natutunan nilang humingi ng kapatawaran, hindi lamang sa Diyos kundi sa kanilang sarili. Nagsimulang gumaan ang kanilang pakiramdam, parang unti-unti silang nawawala sa kadiliman na dati nilang yakap. Sa kabila ng lahat ng pagsubok sa bagong mundo, sina Isko at Lina ay unti-unting lumalayo sa anino ng kanilang nakaraan. Ngunit sa puso nila, alam nilang ang totoong laban ay hindi pa tapos. Sapagkat may isang bahagi ng kanilang pagkatao na hindi pa nila ganap na napapalaya, ang alaala ng kanilang lahi, at ang kapatid na naiwan. Lumipas ang halos isang taon mula nang iwan ni Isko at Lina ang gubat ng dilim. Sa panlabas, tila isa na silang bahagi ng normal na komunidad, may mga kaibigan na, nakatira sa isang maliit, ngunit disenteng inuupahang silid, at nakadalo na rin ng ilang kasal at pista sa bayan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bahagi ng kanilang pagkatao ang hindi pa rin nila tuluyang maikubli, ang kanilang pinagmulan. Panawagan mula sa nakaraan isang gabi ng Hunyo, habang umuulan ng malakas, isang kakaibang bisita ang dumating sa barong-barong nila. Isang lalaking basang-basa at may sugat sa braso. Nakaitim ito at may makapal na balabal. Habang tinutulungan nila ito makapasok, biglang nanlaki ang mata ni Isko. "Ikaw si Kaloy," gulat na wika niya. Si Kaloy, isang kasapi ng kanilang angkan sa gubat ng dilim. Isa sa mga tagapangalaga ng ritual at tagapaghukom ng mga tumatakas. Halos hindi nagbago ang hitsura nito, matikas, malamig ang titig, at may kakaibang presensya. "Hindi ako narito para ibalik kayo," sambit ni Kaloy. "Nandito ako dahil kailangan ko ang tulong nyo." Isang lihim inawala ayon kay Kaloy, simula nang tumakas sina Isko at Lina, nagulo ang balanse sa kanilang lahi. Naging dahilan ito ng paghihiwalay ng mga taga-suporta ni Lola Griselda at ng mga nagsusulong ng pagbabago na pinamunuan ni Marlon, ang kanilang kapatid. Si Marlon ang pumalit sa trono ni Lola Griselda matapos niyang mamatay sa isang hindi maipaliwanag na ritual. Pero ngayon nawawala siya, paliwanag ni Kaloy. Hindi makapaniwala si Lina. Nawawala. Paano? Bigla na lang siyang nawala isang gabi. Bago siya nawala, may iniwang sulat si Marlon. Ang sabi niya, "Hindi ako masamang nilalang kahit aswang ako." Tumahimik ang paligid. Umiiyak na si Lina. Si Isko naman ay hindi alam kung galit o takot ang nararamdaman. "At ano ang gusto mong gawin namin?" tanong ni Isko. "Kailangan ko kayong bumalik. Hindi para manatili kundi para itama ang mali. Kung may sinuman ang makakapagpaliwanag kung nasaan si Marlon, kayo yon." Mahirap din ay desisyon bumalik sa alaala nila ang huling sandali kay Marlon. Ang batang kapatid na pilit silang iniligtas. Ang batang tinuruang magbasa ni Lina. Ang batang minsan ay nagsabi kay Isko, "Ayokong maging halimaw kapag lumaki ako." Ngunit ngayon, kailangan nilang bumalik sa mundo ng mga halimaw, kahit matagal na nilang itinakwil ito. "Paano kung hindi na tayo makalabas ulit?" tanong ni Lina. "Paano kung hindi natin subukan at mamatay si Marlon nang hindi man lang natin pinaglaban?" sagot ni Isko. Sa gabing iyon, wala silang tulog.
Kinabukasan, isinara nila ang bahay, iniwan ang trabaho, at sumama kay Kaloy pabalik sa gubat. Ang muling pagbabalik ay hindi para muling maging kabilang, kundi upang muling wakasan ang kadena ng dugo at sumpa. Muling paglalakad diag gubat ng dilim pagdating nila sa gilid ng gubat, tila mas madilim ito kaysa noon. Ang mga puno ay tila nabubulok at ang hangin ay mabigat. Wala na ang dating mga bantay. Ayon kay Kaloy, karamihan sa kanila ay nagtago na o namatay sa mga misteryosong pangyayari sa loob ng gubat. Habang naglalakad, muli nilang naririnig ang mga tinig ng nakaraan, ang mga sigaw, tawa, at panalangin ng ritual. Pero hindi na sila ang dating Isko at Lina. Ngayon, dala na nila ang tapang at pananampalataya. Hindi na sila alipin ng dugo. Pagpapatawad ay katahimikan sa gitna ng gubat, dumating sila sa lumang altar ng kanilang angkan. Doon nila natagpuan ang isang kahon, may sulat sa ibabaw. Para sa mga kapatid kong umiwas sa kadiliman. Binuksan nila ito. Sa loob ay isang luma at punit-punit na notebook, pagmamay-ari ni Marlon. Nasa loob nito ang kanyang mga iniisip, pangarap at panalangin. Mga kwento ng kanyang pakikibaka, kung paano niya pinilit baguhin ang lahi, at kung paano siya tinuligsa ng mga matatanda. Sa dulo ng notebook, may nakasulat, kung dumating ang panahon na mawala ako, huwag niyo akong hanapin para ibalik. Hanapin niyo ako para patawarin. Bumagsak ang luha ni Isko. Hinawakan niya ang sulat, hinalikan ito, at tumingin sa langit. Pinapatawad kita, Marlon. At pinapatawad ko na rin ang sarili ko. Iyan ni ritual ng pagpapaalam gamit ang luma at sagradong apoy ng altar. Sinunog nila ang notebook at kahon, isang ritual ng ganap na pagputol sa koneksyon nila sa lahi ng aswang. Habang nasusunog ito, bumalot ang malamig na hangin sa paligid. Mula sa malayo, tila narinig nila ang isang boses. Salamat, kuya. Ate, wala silang makitang anino, pero ramdam nila ang presensya ni Marlon. At sa unang pagkakataon, hindi ito mabigat o malamig kundi payapa. Sa huli, hindi na nila nahanap si Marlon sa laman ng gubat, kundi sa kalayaan ng kanilang puso. Sa pagpapatawad, napalaya nila ang sarili nila sa tanikala ng dugo, sumpa, at takot. Matapos ang ritual ng pagpapatawad at pagputol ng ugnayan sa lahi ng aswang, umalis sina Isko at Lina mula sa gubat ng dilim na may bigat sa puso, pero may malinaw na direksyon sa isipan. Ang kanilang layunin ngayon, gamitin ang kanilang kaalaman at karanasan upang tumulong sa iba, lalo na sa mga kabataang maaaring maligaw ng landas, gaya ng naranasan nila noon. Pagbabalik bayan pagbalik nila sa bayan, simple lang ang una nilang ginawa, bumalik sa dating inuupahang bahay, inayos ito, at nagsimula ng tahimik na pamumuhay. Ngunit mabilis na lumaganap ang usapan sa komunidad tungkol sa misteryosong mag-asawa na matagal na nawala at biglang bumalik. May mga bulong-bulungan. May ilan na takot sa kanila, pero may ilan ding na intriga. Ang hindi alam ng lahat, dala ni Isko at Lina ang kaalaman tungkol sa kadiliman at ang panata na huwag hayaang muling bumalot ito sa iba. Yan hiunang elid kabataan isang araw, habang nasa tapat sila ng sari-sari store, may lumapit na 3 binatilyo. Marurumi ang damit, may sugat sa tuhod, at may amoy ng sigarilyo. Malalaman mong pasaway sila sa unang tingin. Pero may isang bagay si Isko na nakita sa mata ng isa, takot at tanong. Ate, kuya totoo bang dati kayong aswang? Napatawa si Lina pero si Isko ay seryoso. Tumango siya. Totoo. Pero mas totoo to, hindi kami nanatiling ganoon. Iyan simula ng bagong ithye sa loob ng 3 linggo, nagsimulang dumami ang kabataang lumalapit sa kanila, karamihan ay mga batang palaboy, nalulong sa bisyo, o napapabayaan ng magulang. Hindi man nila alam ang buong istorya ni Isko at Lina, ramdam nilang totoo ang intensyon ng mag-asawa. Nagdesisyon ang mag-asawa na gamitin ang kanilang bakanting lot sa likod ng bahay para magsimula ng isang maliit na kubo. Doon, nagsimula silang magturo ng mga simpleng bagay, pagbasa, pagsulat, pagluluto, paggawa ng uling, at higit sa lahat, pag-unawa sa tama at mali. Tinawag nila itong ithye, salitang kinathan nila mula sa sinaunang salitang, uga-uga, na nangangahulugang ugat o pundasyon. Pero para sa kanila, ito ay isang acronym, LI-I-E, ugnayan para sa gabay at asenso, Danzi-Lid lumang banta, habang lumalaki ang I, hindi nawala ang mga suliranin. May mga lokal na leader na naiinggit sa atensyong natatanggap ni Isko at Lina. May ilan ding mga relihiyosong grupo na bumabatiko sa kanila, dapat hindi natin pinagkakatiwalaan ang may dugo ng aswang. Baka impluwensyahan pa nila ang kabataan.
Ngunit sa kabila nito, hindi nagpatinag ang mag-asawa. Hindi nila pinatulan ang galit ng iba. Ang sagot nila, aksyon. Tahimik na pagtuturo. Patuloy na gabay. Gabi-gabing dasal. Iyan batang pumalit Al.A. Marlon isang araw, may isang batang lalaki na dumating, tahimik, payat, at may malalim na tingin. Ang pangalan niya ay Lemuel. Si Lemuel ay inampon ng isang pulis matapos matagpuan sa gilid ng bangin, suot ang damit ng mga tribo sa bundok. Walang pamilya. Walang salita. Pero tila alam niya kung sino sina Isko at Lina. Narinig ko kay Marlon, mahinang bulong nito. Sabi niya, hanapin ko kayo kung gusto kong maging mabuting tao kahit halimaw ako. Biglang nanlamig ang katawan ni Lina. Hindi nila inaasahan na may pinaghabilinan si Marlon. Inaruga nila si Lemuel. Sa murang edad, natutunan niya ang disiplina, pananampalataya, at ang halaga ng kabutihan. Unti-unti, naging parang anak na nila ang bata. Sa mga mata ni Isko, nakita niya ang sarili noong bata pa siya, pero ngayon, may pagkakataon na siyang ituwid ang landas. Panibagong panata sa ika-unang anibersaryo ng Ihe, nagtayo sila ng isang maliit na altar sa ilalim ng punong santol. Dito sila nagdasal, hindi lang para kay Marlon, kundi para sa lahat ng nawalan ng direksyon sa buhay. Para sa lahat ng batang nilamon ng takot at galit, at para sa mga taong nangangarap ng pagbabago. Sa araw na ito, wika ni Isko, ipinapangako namin na walang batang mawawala sa dilim habang may liwanag kaming dala. Sa tulong ng ilang kakilala at kaibigan sa barangay, unti-unting kinilala ang Ihe bilang isang sentro ng reformasyon at pagmamahal. Hindi ito mayayaman. Wala itong pondo. Pero ang puso ng mga taong naroon, lalo na nina Isko, Lina, at Lemuel, ay sapat upang mapuno ito ng pag-asa. Ang dating mga tinuring na anak ng dilim ay ngayon tagapagdala ng liwanag. Ang bawat batang pumasok sa Ihe ay hindi lang natututo, kundi natutong maniwala na ang pagbabago ay posible. Makalipas ang 3 taon ng tuloy-tuloy na pagsisilbi ni Isko at Lina sa komunidad sa ilalim ng Ihe, unti-unting nagbago ang pagtingin ng maraming tao sa kanila. Ngunit gaya ng anumang kwento ng pagtubos, darating ang araw ng tunay na pagsubok, hindi sa harap ng mga nilalang ng dilim, kundi sa mata ng lipunan. Iyan paanyaya ng munisipyo isang umaga, isang opisyal ng munisipyo ang dumating sa Ihe. Kasama niya ang ilang pulis at isang kalihim mula sa tanggapan ng gobernador. Ang dala nila'y sulat, opisyal na paanyaya para kay Isko at Lina. Ayon sa liham, sila ay iniimbitahan upang humarap sa isang pampublikong pagdinig na gaganapin sa bayan, kung saan tatalakayin ang mga paratang na sila ay may itinatagong nakaraan at maaaring maging banta sa kabataan. Bagaman may kaba, tahimik na tinanggap ni Isko ang imbitasyon. Sabi niya, ito na siguro ang huling yugto ng aming paglalakbay bilang mga dating nilalang ng dilim. Kung lilitisin kami, dapat naming dalhin ang buong katotohanan. Iyan araw ng paglilitis dumating ang araw. Sa mismong plaza sa gitna ng bayan, itinayo ang isang entablado. Naroon ang mayor, ang mga miyembro ng sangguniang bayan, ilang relihiyosong leader, at mga mamamayan, kasama ang mga kabataang pinangalagaan at itinuwid ng Ihe. Tahimik ang mga tao nang dumating sina Isko at Lina. Suot nila ang simpleng puting kasuotan, simbolo ng kapayapaan at paglilinis ng kalooban. Ang alkalde ang unang nagsalita, narito tayo ngayon upang pag-usapan at timbangin ang kinabukasan ng isang organisasyong tinatawag na Ihe. Ngunit higit pa riyan, nais nating suriin ang mga taong nasa likod nito. Tumayo ang isang babae mula sa hanay ng simbahan. Hindi ba't sila'y mga aswang dati? Papayagan ba nating manatili ang ganitong impluensya sa ating mga anak? Sunod-sunod ang mga tanong, paninira at takot. Ngunit bago pa lalong mag-init ang diskusyon, tumayo si Lemuel, ang batang itinuturing na anak ni Isko at Lina. Iyan itinig ng Ihe na bago, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kung wala sina Kuya Isko at Ate Lina. Ako ay galing sa kabundukan, wala akong pamilya, walang direksyon. Pero dito ko natutunan kung paano maging tao. Sumunod ang isa pang binatilyo. Ako po'y dating magnanakaw sa palengke. Pero sila ang nagturo sa akin ng dignidad. Isa-isang tumayo ang mga kabataang tinulungan ng Ihe. Mga dating istambay, adik, palaboy. Ngayon, ilan sa kanila ay nagtuturo na sa mga bata, ang iba'y nagtatrabaho na sa bayan. Ang panig ng kabutihan ay nagsalita, hindi sa paraang mapagmataas, kundi taimtim at totoo. Iyan pag-amin niya lahat tumayo si Isko.
Ang kanyang tinig ay walang galit, kundi may bigat ng damdamin. Tama kayo. Ako ay isinilang sa angkan ng mga aswang. Tinuruan akong pumatay, manlinlang, at lamunin ang kadiliman. Ngunit ang totoo, mas malalim pa sa pagiging aswang ang mga sugat ng puso ng tao. Sa mundong ito, maraming halimaw, hindi lang yung may pakpak o mahahabang kuko. Minsan, ang halimaw ay galit, inggit, at takot. Tumingin siya sa lahat, diretsyo sa mga matang puno ng duda. Ngunit kahit ang halimaw, kapag tinuruan ng pag-ibig maaaring magmahal. At yan ang pinatunayan namin. Lina ang sumunod. Kung lilitisin niyo kami ngayon, hayaang ang mga gawa namin ang magsalita. Hindi kami banal. Pero ginawa naming altar ang bawat araw sa pamamagitan ng pagtuturo, pag-aruga, at pag-asa. Iyan ay pagpapasya ng bayan matapos ang emosyonal na pagpupulong, nagpatawag ng botohan ang sanggunian ng bayan. Pumili ng mga kinatawan mula sa mga sektor, kabataan, simbahan, guro, magulang, at lokal na leader. Isa-isa silang bumoto kung papayagang magpatuloy ang IE. Lumabas ang resulta, 6-1. Pabor ang karamihan. Tumayo ang alkalde. Tinapik ang balikat ni Isko. Hindi kami tumitingin sa kung ano ka noon. Ang mahalaga, kung sino ka ngayon at kung saan mo dinadala ang susunod na henerasyon. Isang bagong panata sa huling bahagi ng pagtitipon, muling nagsalita si Isko. Mula ngayon, hindi na namin dadalhin ang bigat ng aming lahi. Sa halip, dadalhin namin ang ilaw ng pagbabago. Itinaas ni Lemuel ang bagong bandera ng IE. Sa gitna nito'y isang sinag ng araw na sumisikat mula sa madilim na kagubatan. At sa ilalim ng araw, isang pangungusap mula sa dilim, isisilang ang pag-asa. Ang desisyon ng bayan ay hindi lamang nagbigay ng kalayaan sa IE upang ipagpatuloy ang kanilang layunin. Ito rin ay nagsilbing hudyat ng bagong simula, hindi lang para kina Isko at Lina, kundi para sa buong angkan ng mga aswang na dati isinumpa, tinakwil, at kinatakutan. Ito na ang simula ng huling yugto ng paglalakbay, ang pag-asa na ang dugong may bahid ng dilim ay maaari pa ring lumikha ng liwanag. Muling pagtitipon ng angkan sa unang pagkakataon matapos ang ilang dekada ng pagkakawatak-watak, pinatawag nina Isko at Lina ang mga natitirang kasapi ng kanilang lahi, mga aswang na nagtatago pa rin sa malalayong lugar. Nagpapanggap bilang ordinaryong tao o natutong mamuhay ng hiwalay sa kinagisnan. Ang pagkikita ay ginanap sa loob ng kagubatan kung saan unang naitayo ang IE. Ngunit hindi na ito isang lihim na pulong. Sa halip, ito ay isang pagtitipon ng kapatawaran at panibagong panata. Ilang sa mga dumating ay may kaba. Ang iba'y may galit pa. Ngunit sa bawat salubong ni Isko at Lina, mga yakap na walang paghusga, unti-unti ring napawi ang mga takot. Panahon na upang tayo'y magkaisa, hindi para muling manakot, kundi upang baguhin ang ating tadhana, sabi ni Lina sa gitna ng liwanag ng apoy. Iyan bagong kasunduan sa gabing iyon, itinatag ang bagong kasunduan ng lahi. Hindi ito isang lihim na sumpaan ng kapangyarihan gaya ng dati, kundi isang malinaw na panata sa pananagutan, kabutihan, at pagbabago. Isinulat sa isang makalumang balat ng punong kahoy ang mga pangakong ito, hindi na kami muling mananakit ng tao. Ang aming kapangyarihan ay ilalaan sa paghilom, hindi sa takot. Tutulong kami sa mga komunidad, lalo sa mga nawawala sa landas. Tatawagin naming angkan ang sinumang may pusong tumutulong, anuman ang lahi o anyo. Ang bawat kasapi ay pumirma sa pamamagitan ng kanilang palad, gamit ang sariling dugo, isang tanda ng katapatan, hindi sa kasamaan, kundi sa kabutihang sinadyang yakapin. Pagkilala ng lipunan makalipas ang ilang buwan, ipinakilala ng gobernador ng lalawigan ang IE bilang isang opisyal na non-government organization na tumutulong sa mga kabataang nalululong sa bisyo at mga kabataan sa lansangan. Nagbukas sila ng 3 bagong sentro sa iba't ibang probinsya at ang mga dating miyembro ng angkan ang nagsilbing mga leader nito. Mula sa nilalang na kinatatakutan, naging bantay ng kabutihan ang kanilang lahi. Ang mga simbahan, eskwelahan, at kahit mga pulis ay nagsimulang makipagtulungan sa IE. Tinanggap nila na hindi lahat ng may kakaibang pinagmulan ay dapat husgahan. At ang lipunan ay mas ligtas kung ang dating kaaway ay nagiging kakampi. Iyan ni Elie, bagong anak ng lahi, habang patuloy ang paglipas ng panahon, nagsimulang dumami ang anak ng bagong lahi. Hindi ito mga nilalang na isinilang sa dilim, kundi mga kabataang tinuruan, ginabayan, at inalagaan ng IE. Ang mga batang ito, na minsang walang kinabukasan, ay tinawag na mga ilaw ng gabi, sapagkat kahit sa oras ng kadiliman, dala nila ang apoy ng pag-asa.
Sila ang bagong mukha ng angkan. Hindi sila may pakpak, hindi sila naglalakad sa kisem. Ngunit dala nila ang kakaibang lakas, ang lakas ng pagbabago. Muling pagtungo ay gubat isang araw, muling bumalik sina Isko at Lina sa pinakamatandang bahagi ng gubat kung saan sila una noong namulat sa liwanag. Doon, itinayo nila ang isang tor ng liwanag, isang simpleng gusali na may parol sa tuktok. Kung mailigaw na kaluluwa pa ring gumagala sa dilim, sabi ni Isko, makikita nila ang liwanag na ito. Ito'y hindi templo. Hindi rin ito santuaryo. Isa itong paalala na kahit sino pa tayo, may daan patungo sa kabutihan. Yan ay huling paalala bago matapos ang lahat, iniukit ni Lina sa piraso ng kahoy ang mga salitang ito, ang kadiliman ay hindi kinakatakutan kapag ang ilaw ay pinili. Ito ang pamana ng lahing minsang kinatakutan. At ngayon, sila na ang nagpapatunay na ang halimaw ay kayang maging tagapagligtas kung may pusong marunong magmahal. Na 31